Hello mga my loves, meron pala nag-comment sa video ko nung nakaraan, nung 6 weeks nagpa-UTS siya, no cardiac activity din, pero pagdating ng 8 weeks, meron na. Yes, masaya ako para sa'yo my loves. Pero iba-iba rin kasi tayo ng mga pregnancy journey my loves. Meron din mga naranasan na tulad nyo, meron din nakaranas sa tulad ko na hindi na tumuloy talaga yung development ng baby. So sa mga nagtatanong, dapat nagpa-second opinion po ko. Hindi lang ako nagpa-second opinion, umabot pa sa court kasi in denial pa ako, hindi ko pa rin matanggap na walang heartbeat yung baby ko. So nilaban ko talaga siya at sa part ko, alam ko talaga na wala akong pagkukulang. So, ito yung UTS ko. Nakatatlong UTS ako. Noong April 4, nagpa-UTS ako. Meron siyang gestational sac. May embryo na siya. Pero, wala talaga siyang cardiac activity. Tapos, pinabalik ako ng OB ko after 2 weeks. Pahinga muna daw ako. Tapos, tingnan namin kung may development. So, ininom ko pa rin yung mga vitamins ko, my loves. Kasi umaasa pa rin akong meron. Tapos kung wala pa rin daw heartbeat, doon daw kami gagawa ng next procedure namin. So April 16, nagpa-transb ako pero sa ibang hospital na, sa Fatima. Doon ako nagpa-second opinion. So andun yung kaba, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Pero nung pag-transb sa akin, hindi na siya nag-develop. Nag-stuck na lang yung embryo ko sa 6 weeks yung size niya, pero no cardiac activity pa rin. So, nagtanong ako sa doktor doon kung anong gagawin, ganyan. Niresetahan ako ng pampalambot ng cervix kasi kailangan niyang lumabas. Pwede rin ako mapahamak doon kung hindi siya lalabas ng pusa. Tapos yung niresetahan sa akin pampa-open ng cervix, hindi ko talaga muna siya tinik kasi nagdadasal ako. Sabi ko baka meron to, ganyan. Baka mali lang sila ng bilang. Sabi ko iba pa rin pag si Lord, ganyan. Pero sabi ko, Lord, ikaw na bahala kung anong plano mo. Balik ako sa OB ko din sa Chinese. So, pabalik-balik ako. Ang dami kong doktor talagang pinagtatanungan. Naresetahan din ako na pampalambot ng cervix kasi hindi daw pwedeng iraspa hanggat di pa open yung cervix. So, hindi ko pa talaga siya ginawa kasi feeling ko meron talaga feeling ko magkaka-heartbeat din to, maasa ako na magkaka-heartbeat din siya, kaya hindi ko talaga din tinik yung sinasabi nila pampa-open ng cervix. Kaso syempre, tapos nagpa-third, pang fourth na to, no? Tapos nagpa-check up ako diyan sa Caloocan. Tapos yun din sabi nila kailangan nila ilabas kasi nga delikado din. Tapos binibigyan na nila ako laboratory, chine-check yung dugo ko kung nalalason na rin pati ako, ganyan. Kasi nga hindi ako nagbi-bleed, walang spotting, walang masakit sa puson ko. Noong April 13, nagpa-request din ako ng transb. Sabi ko baka may himala. Sabi ng doktor, wala talaga sa nakikita namin sa mga result mo. Pero pera mo naman yan, ikaw ang gagastos, pagbibigyan kita. Sabi ko. Kaya sabi ko, sige na po, baka kasi sa birthday ko, ganyan. Magka-heartbeat siya, magkahimala, may miracle. So umaasa pa rin ako. Tapos wala talaga siya. Then ako nagpa-siya na i-take ko na yung pampa-open ng cervix. Kasi nga, kung hindi ko naman siya i-take, di mag-open yung cervix ko, di ako mararaspa. Kasi wala akong bleeding hindi sumasakit yung puson ko Niisip ko, paano na lang yung anak ko? May naiwan pa ako, ba diba? So, then ako nag-decide na i-take yung pampa-open ng cervix. Ini-insert siya, 4 na peraso, umaga, tanghali, gabi. So, mahal yung kasi 40 pesos halos isa nun. Kaya gumagastos din kami na halos 500 din a day para pa yung mga laboratory. So, ang tagal niya, halos 1 month siya bago ko nag-bleeding. Wala talaga ako nararamdaman noon. Basta parang lumalaki lang yung tiyan ko. Hindi ako nag-spotting. Hindi sumasakit yung puson ko. Merong cramping pero mild lang. Kayang-kaya mong tiisin. May 20, nagkaroon ako ng spotting. Kaya, advice kasi sa akin ng doktor sa Caloocan, once na nagkaroon ako ng spotting, punta agad ako sa ER. So, pumunta agad ako sa ER, pero pinauwi din ako kasi closed cervix pa daw. Pero, kahit nagkakaroon ako ng spotting, nag-i-insert pa rin ako ng gamot. Tapos, May 21, hindi ko na kaya talaga nagle-labor na ako. Kaya, pumunta na talaga ako dun sa private OB ko, sa Chinese Gen. Tapos, yun.
inadmit na ako, inasikaso ko, tapos kinabukasan pa ako mararaspa kasi may mga tinusok pa sa akin na pampalambot ng cervix, ganyan. Pero open na yung cervix ko, 1 cm na, pwede na akong iraspa. Tapos May 22 na naraspa na ako, tapos yun, ang dami pinakita sa asawa ko, ang daming nakuha sa akin. Kasi sabi ng OB ko, pag di pa raw lumalabas yung vital foil, hindi daw magi-stop yung bleeding hanggang magkaroon ng ibang komplikasyon. Kaya, ayan, naging okay na rin ako. May 23, lumabas din kami. Mabilis lang ang admission pag raspa. Yun lang. Yun, sa mga nakaranas na katulad ko, palakas kayo at palakasin niyo yung katawan niyo. Mag-pray lang lagi. God bless.